Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang lumaban para sa bayan, sa mga nang-aabuso at mga nang-aapi? Masama bang magsalita para ipagtanggol ang sariling bansa? Krimen ba ang pagpapakabayani para sa ating karapatan? O baka sadyang hindi lang nila matanggap na nandito ako lalaban para sa bayan? Ito ang kwento ni Dr. Jose Rizal mula sa pagkamulat sa lupang sinilangan hanggang natutong sumulat at lumaban para sa sariling bayan. Ating simulan ang kwento sa kapanganakan ng ating pambansang bayani. Sa lihim na puok ng Calamba, Laguna, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda noong Hunyo 11, 1861. Nalagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina sapagkat nahirapan ito sa panganganak dahil sa laki ng ulo ni Rizal. Nananalaytay sa dugo ni Rizal ang dugong silangan at kanluran, Negrito, Malay, Chino, Hapon at Espanyol, dahil na rin sa kanyang mga ninuno na sina Domingo Lamco o Lameo. Kanununuan ni Rizal, isang Chinong imigrante, at ang kanyang asawa na si Ines de la Rosa, isang mayamang Chinong Kristiyano. Nagkaroon sila ng anak at ito ay si Francisco Mercado. Siya si Francisco Mercado. At napangasawa naman niya si Cerilia Bernacha, isang mistisang Chino. Nagkaroon sila ng anak at ito ay si Juan Mercado. Siya si Juan Mercado, ang lolo ni Rizal, na napangasawa naman si Cerilia Alejandro. Nagkaroon sila ng 13 anak at isa na roon si Francisco Mercado. Siya si Francisco Mercado. Siya ang ama ni Rizal at napangasawa naman niya si Teodora Alonso Rialonda. Si Rizal ay pangpito sa 11 magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina siya si Saturnina, panganay sa magkakapatid. Siya naman si Pasiano, ang nakakatandang kapatid na lalaki. Sumunod naman ay si Narcisa, ang palayaw niya ay Sisa. Sumunod naman ay si Olympia, ang palayaw niya ay Ipia. Sunod ay si Lucia, pang-apat sa magkakapatid. Siya naman si Maria, siyang ang kanyang palayaw. At si Jose Rizal, pinakadakilang bayani at henyo. Ang kanyang palayaw ay Pepe. Ang mga batang naghahabulan ay si Concha at Josefa. Ang mga batang ito na masayang naglalaro ay sina Trinidad at Soledad. Narito naman ang mga naging guro ni Rizal. Una, ang kanyang ina, na si Doña Teodora. Tinuruan niya si Rizal na maging relihiyosong tao. Si Leon Monroy, nagturo kay Rizal ng pangunahing kaalaman sa wikang Latin. Tio Manuel, nagturo ng pagmamahal sa kalikasan. Si Gregorio, nagturo ng pagguhit, pagpinta at pag-uukit kay Rizal. At si Maestro Justiniano Aquino Cruz, ang guro niya sa paaralan sa Binyan. Masaya ang mga alaala ni Jose Rizal sa kanyang kabataan sa Calamba. Ang magagandang tanawin pati na ang mga masisipag at mabubuting naninirahan dito ay nakatulong ng malaki sa paghubog ng pag-iisip at ugali ni Rizal. Naging masaya ang kanyang tahanan at umaapaw ito sa tuwa't ligaya. Dahil si Rizal ay isang masakitin at maliit na bata, siya ay alagang-alaga ng kanyang mga magulang. Kapag dumidilim na, ay tinitipon ng kanyang ina ang mga anak upang makapagdasal na sa orasyon. Pagkatapos ng rosaryo, nagkwekwento ang yaya sa mga batang Rizal ng mga kwento tungkol sa engkantada, kwento ng nabaong yaman, at punong namumunga ng brilyante. Ang unang kalungkutan ng bayani ay ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Concepcion o Concha dahil sa sakit. Sa lahat ng mga ikinuwento ni Doña Teodora sa paboritong anak ni si Jose,
ang kwento ng batang gamo-gamo ang nagkintal ng magandang aral sa kanya. Ang mapait na kapalaran ng gamo-gamo na namatay na martir sa sariling ilusyon. Sa edad na 5 taong gulang, gumuguhit na si Rizal sa tulong ng lapis at papel. Sa edad na 8, naisulat na niya ang kanyang unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Sa murang edad ay maalam na rin siya sa salamangka gamit ang barya, anino at puting tabing. Kapag magdadapit hapon ay nagpupunta si Rizal kasama ang kanyang alagang aso sa lawa ng Laguna para mapagwari-wari ang kalagayan ng inaaping bayan. Isang araw ng Lunes, dinala ni Pasiano si Jose sa kanyang guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Inilarawan niya ang kanyang guro na matangkad, payat at mahaba ang leeg. Ang unang pakikipag-away ni Rizal sa paaralan. Habang nakikipag-usap si Rizal sa guro, ay pinagkatuwaan siya ni Pedro, kung kaya naman ikinagalit ito ni Rizal. Hinamon ni Pedro ng suntukan si Rizal, subalit natalo siya ni Rizal. Noong uwian ay hinamon naman si Rizal ni Andres ng bunong braso, ngunit natalo si Rizal. Isang araw, matapos umalis si Rizal sa binyan, ay dinakip naman sina Doña Teodora noong Hunyo 1872 dahil sa napagbintangan siya at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto, isang mayamang taga-Binyan na nagtangkang umason sa asawa ni Jose Alberto. Si Antonio Vivencio del Rosario, isang gobernadorcillo ng Calamba, ang tumulong upang madakip si Doña Teodora. Isang araw, sinamahan si Rizal ng kanyang kuya Pasiano sa Maynila upang kumuha ng eksamen sa Ateneo. Ngunit ayaw na tanggapin ni Padre Madin Ferrando dahil huli na umano ito. Ngunit sa tulong ni Manuel Ceres Burgos, tinanggap si Rizal. Isang araw, bago magsimula ang kanilang klase, ay pinuupo ng guro si Rizal sa hulihan ng klase dahil mahina ito sa wikang Latin. Napakamasigasig na mag-aaral ni Rizal dahil sa kanyang bakanteng oras ay nagbabayad siya ng 3 piso upang mapag-aralan ang wikang Espanyol. Sa kanyang bakasyon sa tag-araw ay umuwi si Rizal sa Calamba. Sa pagkakataong ito ay hindi siya masaya dahil nakakulong ang kanyang ina. Upang maaliw, isinama niya si Neneng upang bisitahin at kumustahin ang kanyang ina. Hindi ito alam ng kanyang ama. Nagkwentuhan sila at inaliw ang ina sa kanilang pagbisita. At makalipas ang 3 buwan ay nakalaya rin ito. Isang araw ay naisipan ni Rizal na sumulat ng tula para sa kanyang ina. Nilalaman nito ang kanyang pagmamahal at paghanga sa kanyang ina. Ang unang pag-ibig ni Rizal ay si Segunda Katigbak, isang kababaihang Pilipina na naging parte ng buhay ng bayani. Gaya ng iba, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Napakaraming panauhin dahil sa isang ginaganap na okasyon. Nakita ni Rizal na naroon din ang dalaga at sila ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Sa kanilang pag-uusap ay humiling si Segunda na iguhit siya ni Rizal. Ang mga sumusunod ay ang ibang pang kababaihan na naging pag-ibig ni Rizal. Ito ay si Leonor Valenzuela o mas kilala bilang Binibining El, ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni Rizal. Ang kanyang papel sa buhay ni Rizal ay nagbigay daan sa kahalagahan ng kababaihan sa kasaysayan ng bansa. Siya naman si Leonor Rivera, isa ring mahalagang bahagi sa buhay ni Rizal. Siya ay naging inspirasyon sa ilang mga tula at akda ni Rizal. Sa kabila ng maraming gantimpala na natatanggap ni Rizal mula sa paaralan, hindi pa rin siya nasisiyahan sa mga nangyayari sa paligid nito. Labis na lamang ang kanyang galit sa mga guro dahil sa pangmamaliit nito sa mga Pilipino. Kung kaya naman humantong si Rizal sa isang napakalaking desisyon, ang umalis sa bansa
at sa ibang bayan na lamang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.